Welcome back to my channel. I'm Bilby TV. Nagbabalags nga po ako ng iba't ibang uri ng natural na halamang gamot. Kung bago lang po kayo dito sa channel ko, huwag niyo kalimutan mag-subscribe, mag-like sa mga simbolo pong ganyan. Huwag na rin pong kalimutan share sa friends and family kung mahilig po kayo dito sa ginagawa kong pag-vlogs and pag-isiptuyan ng iba't ibang uri ng natural na halamang gamot. Bago ko po umpisa na pag-tutorial ko, maraming salamat po sa new subscriber, new viewer, old subscriber, old viewer. Maraming salamat po sa inyong suporta. Sana po patuloy niyo suportahan yung channel ko para lalo po mag-grow. Marami po natin matulungan na mahihirap natin mga kababayan ang mga sa libreng gamutan. Sa tulong ng channel ito ay meron sila nakukuha ng mga libreng gamot sa paligid ng bahay nila. At meron po sila natutunan dito na mga libre sa pag-tips tutorial ko sa channel ko. Okay? Hindi na po natin patatagalin. Ang i-tips tutorial ko po ngayon yung kapag kayo ay allergy. Alam po ba niyo ang allergy? Marami pong pinanggagalingan ng allergy sa pagkain or sa kapaligiran, sa inumin. Diyan po nakukuha yung allergy. At since meron kayang lahi na allergy, namamana din yan, pwedeng hindi mamana o pwedeng bigla na lang lumitaw sa katawan mo kung allergy ka nga. Ito po yung itatalakayin ko o titips tutorial ko ngayon sa araw ito yung mga pagkain na allergy. Tips number 1, kung ikaw ay allergy, huwag kang kakain ng mga seafoods. Ano ba ang seafoods? Marami yan nakapaloob sa seafoods. Number 1, nakapaloob sa seafoods, yung isda. Kahit anong uri ng isda. Isdang nasa dagat, isda sa tabang, o isda sa lawa, o isda sa talon. Kung allergy kayo, bawal kayong kumain ng isda, lalo na kung sinasasal kayo o mayroon kayong allergy sa kasalukuyan. Bawal sa inyo mga isda, lalo na yung sobrang lalansa na isda na galing sa dagat nga, galing sa ilog, galing sa lawa, galing sa talon, or galing sa sapa. Yung mga isda, yan yung nakapaloob sa seafoods. Ganon din yung hipon. Kahit anong uri ng hipon, hipon na galing sa dagat, hipon na galing sa ilog, hipon na galing sa talon, hipon na galing sa lawa, hipon na galing sa ispan, o hipon na galing sa sapa. Bawal po yan sa inyo kapag kayo ay may allergy, lalo na kung sa kasalukuyan, umaatake kayo sa allergy, yung mga hipon. Ganon din yung mga shell na galing sa example, suso, or mga kuhol, kung bawal sa inyo kung kumakain kayo, kinakati kayo. Yung mga shell na nasa dagat, or mga suso sa ilog, mga suso sa sapa o sa lawa, bawal sa inyo yan. Kung kapanunayan ninyo na kapag kumakain kayo ng mga shell o galing sa dagat nga na yan, nakapaloob yan sa seafoods. Example, bagumon or halaan. O, yun yung mga example. Mga kapios or mga sisi. Yun yung mga example lang nakapaloob sa seafoods. Or yung suso. Kahit saan mayroon ng suso, mayroon sa dagat, mayroon sa talon, mayroon sa sapa, mayroon sa ilog. Bawal po yan ninyong kainin kapag kayo may allergy. Yan po yung tips number 3. Tips number 4, bawal ninyong kainin alimango. Kahit anong uri ng alimango, alimasag, kalimaras, kuray, kalantigas, katang, kaldi-kaldero, or ano pa yun, anit. Yan, maraming tawag dyan sa maraming kinds of alimango. Bawal po yan sa inyo kapag kayo ay allergy, lalo na kung sa kasalukuyan may allergy kayo. Yung mga alimango. Alimango sa dagat, may alimango sa tubig tabang na inaabot ng alat. Diyan po may alimango din, may kalantigas din dyan, or talimaras, kasag, or kuray. Yan po yan. Mga nasa dagat na kasapi ng kinds of alimango, kagaya ng kimpi, kalapay. Bawal sa inyo yan. Kung napatunayan ninyo na kumain kayo nun at kayo allergy sa kasalukuyan na kinakati kayo, bawal nyo kainin kasi nakapaloob nga yan sa seafoods, yung mga alimango. Of any kinds of seafood,
at napatunayan ninyong kinakati kayo, lalo na kung may history kayo na allergy, bawal na bawal sa inyo. Yan po yung tips number 4 nakapaloob sa kinds of seafoods or kinds of alimango. Okay. Gatas, bawal po sa may allergen. Kahit anong uri ng gatas, kung napatunayan ninyo na kayo ay may allergy, tapos uminom kayo ng gatas, tapos nangati-ngati kayo o may history kayo na bawal inumin nyo yung gatas, huwag na kayong iinom, lalo na kung sa kasalukuyan may allergy kayo. Bread flour. Bread flour, any kind of bread. Kung kayo kumakain ng bread, tapos may allergy kayo sa kasalukuyan, huwag muna kayong kumain kung mayroon kayong sumpong o sakit na allergy. Bawal din yung bread flour sa may allergy. Allergen kasi yan, bread flour. Mga inumin, hindi lang po sa mga seafoods, hindi lang po sa mga arena. Sa inumin po, kung kayo halimbawa ay nag-milk tea or may nakapaloob doon na may nasamahan siya ng seafood sa milk tea. Tapos sabi nung nag-YouTuber, bawal sa akin yung mga seafoods, yung mga nasabi. Pero kung sa milk tea, mayroon dyan na allergy na kasama at may allergy ka, uminom ka niyan, atakihin ka rin ng allergy. Kasi kung mayroong bawal nga doon, nakamix doon sa milk tea, di ba? Bawal mo rin niyang inumin ang milk tea. Kasi mayroon niya na, kagaya ng mga gatas, halimbawa, may lagay ang milk tea na gatas, bawal sa'yo yung gatas kung may allergy ka. Lalo na kung sa kasalukuyan, mayroon kang allergy. Yan, ipagpa-liban mo na muna ang pag-inom ng milk tea kung ikaw ay may allergy. At sinasasal ka nga niyan. Kasi nga yung mga gatas may allergy niyan. Okay? Mga inumin, kagaya ng mga alak. Kung yung mga alak ay may lahok na allergen, bawal din yan sa inyo. Yung alak. Kasi kung umiinom ka ng alak, tapos may allergy ka, sasasal yung allergy mo. Kasi allergen nga yan. May mga allergy na lahok yung gatas. Ganon din yung kape. Kung umiinom ka ng kape, tapos may nabasa ka na may allergy sa nasabi ko, huwag ka na munang uminom ng kape. Kung sa kasalukuyan may allergy ka or may history ka, lalo kang papangatihin pag uminom ka ng kape. Then, isa pang pinagmumulan ng allergy, dagdag ko yung maduming kapaligiran. Kung sample, yung tulugan mo na, sambuan mo nang hindi napapalitan ng kubrikama, sambuan mo nang hindi napapalitan yung unan mo ng punda, yung kumot mo, isang buwan nang hindi nalalabhan, yung kisame mo sa may higaan mo, ang daming alikabok, hindi ka nagmamap ng kapaligiran mo sa kama, din may kasigbay kang aso, may kasigbay kang pusa, yung bintana mo palaging bukas, pinapasok ng alikabok, din yung mga amoy, kung may nagsusunog na basura doon sa paligid ninyo, papasok kayo yan. Allergy mo, kung may allergy ka, lalong lalalayan kung gano'n yung kwarto mo, madumi. Tapos, may mga amoy pa na pumapasok sa loob ng tulugan mo na kakaiba ang amoy. Sasasal yung allergy mo. Yan. Sana po ay nakatulong ako sa inyo, sa may mga taong allergy, sa mga bata po, unang-una, babae, lalaki, kids, matanda, boys and girls. Ito po yung tips ko sa inyo. Dalahan na po ito. Yung mga nasabi ko po, isa-isahin ninyo. Tapos, kapag yan ay may history nga kayo, tapos sumasasal yung allergy nyo, wag ninyo yung kakainin. Ay, may dagdag pa ako. Itlog, kahit anong uri ng itlog, bawal sa inyo. Karne, bawal din yan sa inyo. Poultry and meat, itlog, bawal na bawal yan sa may allergy. Yan yung dagdag ko. Kahit anong uri ng meat at napatunayan ninyo, kapag kumain kayo ay sumibol yung allergy ninyo o sumasal, huwag na muna kayong kumain. Kahit anong uri ng poultry na meat or karni,
huwag na muna kayong kumain kapag may sasal kayo. Kasi lalo kayong papangatihin yan, lalo na ang itlog. Yan. Okay, sana po nakatulong ako sa mga taong may allergy. Thank you for watching. Comment and subscribe po sa bago. Subscribe, likes, comment po kung may natutunan po kayo sa pag-tutorial ko sa mga allergen na pagkain. Thank you for watching. I'm Will BTV. Bye-bye.